Okay, mga kabihero, past 9 na po ng umaga. So bukas pa po yung ating biyahe. Bumili po tayo ng 2 pirasong isda, 125 pesos para sa bawan. Mayroon pa po tayo ditong adobo. Ang problema, araw po ng Biyernes ngayon, unang araw po ng Biyernes sa pagpasok ng Kwaresma. So katulad po ng kinalakihan natin bilang isang Kristiyanong Katoliko, kapag pumasok na po yung Kwaresma o yung mahal na araw, kinalakihan po natin na hindi po nagkakarni kapag araw po ng Biyernes sa buong panahon po ng Kwaresma. So mag-iisda po muna tayo ngayon, magsisigang tayo mga kabiyero. Okay, tapos na po nating linisin yung ating 4 na pirasong isda. Ang ating pong isusunod ay ito pong ating ilalahok na talbos ng kamote. Yan, pampadagdag ng dugo. Okay, hugasan po nating mabuti yung ating talbos. Hindi naman po kasi natin alam kung paano po nila ito itinatanim o saan lugar nila ito itinatanim. So ang solusyon, hugasan po nating mabuti. Dahil baka instead na makakuha tayo ng sustansya, makasira sa atin kapag hindi po natin hinugasang mabuti ang anuman pong ating ginagamit sa ating pagluluto. Yan. Hugasan din po natin yung ating kamatis. Yan. Meron din po tayo ditong kalamansi. Pandagdag doon sa ating mga kalamansi na nandiyan pa po sa rep at hindi po nagamit ng isang araw. Okay. Ngayong malinis na po siya, ang ating pong isusunod ay ang paghihiwa ng mga ricado. Okay, nakahanda na po yung ating mga gagamiting sangkap para sa ating pong sinabawang isda. Ayan, may kalamansi, may kamatis, may siling green, may sibuyas, at mayroon po tayong luya, may seasoning at talbos ng kamote. So gawin na po natin. Unahin po natin yung ating sibuyas. Sunod natin yung luya para hindi po siya malansa. Yan. Hindi naman kailangang napakarami. Sunod po natin yung ating kamatis. Ayun. Pagkatapos, atin pong hihiwain na itong ating kalamansi at atin na lang pong pipigain
para ilagay po yung kanyang katas kapag naluto na po itong ating sinigang na isda. Ayun. Pagkatapos, mag-uumpisa na po tayong magluto. Ayan, may katamtamang tubig na po yung ating kaserola. Pakuluin po natin yung tubig. Ilagay na po natin yung ating mga gagamiting ricado. Sama-sama na po yan. Kamatis, sibuyas, luya. Ayan. Ilagay na po natin yung ating seasoning. Lagyan na po natin ng asin. At para malinamnam, tinansya lang po natin yung dami ng asin dahil tayo po ay magdadagdag ng kaunting patis para malinamnam po yung kanyang alat. Yun. So mamaya na po natin ilagay yung isda kapag kumulo na at saka yung siling green. Takpan po muna natin at hintayin po natin kumulo. Okay, check na po natin. Ayun, kulong-kulo na. Ilagay na po natin dahan-dahan yung ating siling green. Pagkatapos, ito pong ating isda. Ayan, so dahan-dahan lang po at kulong-kulo po yung sabaw. Baka po tayo matilapunan ng sabaw. Ayan. So, hintayin po ulit natin kumulo at maluto yung isda bago po natin ilagay yung ibang sangkap ng ating sinigang na isda, mga kabiyahero. Okay, takpan po ulit natin. Okay, check po ulit natin. Ayun, kulong-kulo na at luto na po yung ating 4 na pirasong isda. Ilagay na po natin yung kanyang talbos ng kamote. Ayun. Isa raw sa pinaka masustansyang dahon maliban sa malunggay ay ito pong dahon ng kamote. Ayun. So pwede na po nating ilagay yung kanyang katas ng kalamansi. Okay. So tumaas po yung level ng sabaw nang mailagay na po natin yung isda at saka itong talbos. So yun na po yung saktong dami ng kanyang sabaw. Ayun. Hindi na nakita yung isda. Hindi na natin pwedeng haluin ng haluin at baka po siya madurog. So ayan, bago po sumapit yung oras ng pananghalian ay nakagawa po tayo ng isang mas matipid or mas budget na halaga po ng maiuulam, mga kabiyahero. Ang 2 piraso, pinutol po sa gitna, naging 4 na piraso. So yan na po yung ating ulam para sa araw ng Biyernes na ito, mga kabiyahero. Sinigang na isda at talbos ng kamote. Salamat!